Good morning mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 27, 2024. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Magandang umaga. Bago natin ituloy ang palitaktakan ngayong umaga, ipapakilala ko ng ating makakasama. Muli at syempre we are always very lucky. Nag-iisa walang kumpas din, Cecilio Duca. Hi din, magandang umaga. Hi, Attorney Mimi, magandang umaga. It's nice to see you again after a long time. Oo nga din. Pero Din, lagi tayo nakikita. Siyempre, small world pala. Lagi ko rin nakakasama si Din. Sa mga engagements, kahit sa probinsya, no, Din? Lagi kami nakikita ni Din. Madalas tayo magkasama dyan. Busy, nako. But nevertheless, syempre din, we find time po para sa Huntahang Legal kasi syempre we always want to help yung ating mga kasambahay na lagi pong nakatune in din sa ating programa para po mas malinawan sa kanilang kaalaman sa mga usaping legal. Nako din. Eto, sasagot muna tayo ng ilang katanungan na sa ating legal years, no? Pwede po bang kuning abogado ang isang kamag-anak na lawyer din? Oo, pwede ba ito din? Abay, wala namang pagbabawal ang ating mga batas at regulasyon, Attorney Mimi. At mas maganda pa nga, kamag-anak mo, baka libre na. Pero wag naman, kasi trabaho naman yan. Wag naman nating ilibre. Pwede basta wala namang conflict of interest din, no? Hindi naman conflict of interest sa kamag-anak. Pero yun nga din, ako paalala lang din po minsan sa ating mga kasambahay, sa ating mga kababayan, minsan din gusto naman nilang kunin na abogado ng kanilang kamag-anak para iniisip nila libre. Nako din, minsan gano'n nangyari ang pagkaibigan din, no? So, tanungin nyo muna kung okay lang ba kasi kung wala kayong means, no? Huwag nyo naman i-assume kasi syempre ang pagiging abogado is still a legal profession. It's a profession din, di ba? So, mahirap din po kung naman din. Yes, din. Sinasabi ng Korte Suprema, Attorney Mimi, sa maraming desisyon na ang pagiging abogado ay serbisyo publiko. Kaya lang po, may sinabi rin ng Korte Suprema na katulad ng anumang propesyon, ang mga abogado ay may karapatan din na kumita para sa kanilang kabuhayan. Kasi hindi naman po biro ang maging abogado, magastos po yan. Pwede na lang kung sa University of Makati kayo mag-aaral, ay libre ho lahat at may allowance pa kayo. Pero kung sa ibang law school, abay magastos po ito. Din. Tsaka ako minsan yung comment kasi ng mga tao, halimbawa yung sa pagbabayad ng acceptance fee, naku, ang yaman naman pala ni attorney. Din kasi ang binabayaran dun, di ba yung sinasabi natin, hindi lang naman yung ngayon, yung gagawin niya ngayon, but yung ilang taon na ginugol niya sa pag-aaral ng batas, yung mastery ng batas. At syempre kapag kumuha ka ng abogado din, syempre ang problema mo ay problema na rin niya, di ba? Ang kaaway mo ay kaaway na rin niya. So yun po yung kasama po dun sa binabayaran din, di ba? At syempre, kung halimbawa kunin mo siyang abogado, may mga tao siyang hindi pwedeng kunin as client kasi baka may conflict of interest sa'yo. So yun din po yung missed opportunity to earn. Kaya po, ganun po yung nagiging sistema. Kaya kailangan din po talagang mag-charge ng abogado. Unless po, malinaw sa usapan nyo na it's a pro bono case, no? Na hindi magbabayad. That's the case at pumayag siya. Okay naman po. Diba? Okay, may dadagdag lang ako, Attorney Mimi, kasi sa ating karanasan, sa almost 20 years nating pagpapractice, maraming mga kliyente hindi nauunawaan. Tinanggap mo lang yung aking kaso, bakit ako magbabayad ng acceptance fee? Yun po ay justified kasi unang-una, tama yung sinabi ni Attorney Mimi, na pagka tinanggap ko yung kaso mo, hindi ko na pwedeng maging kliyente yung mga kalaban mo. Kasi may conflict of interest rule tayo. Pangalawa, nawawalan ako ng income generating opportunity kasi igugugulin ko na yung oras at panahon ko doon sa iyong kaso. Aaralin niya, no? Siyempre. Pangalawa, meron tinatawag na appearance fee. Diba? Pagka nag-appear ka sa korte, nag-attend ka ng meeting, kasi minsan may mga mediation, kailangan po bayaran natin ng abogado dyan. Kasi unang-una, matuloy o hindi yung hearing, gumising po ng maaga ang abogado. Na kung hindi dahil doon sa kaso mo, tanghali siyang gigising. Pangalawa, nagpa-plancha siya ng barong. Mahal po ang laundry ngayon. Diba? So, hindi niya isusuot yun at hindi siya gagastos doon kung hindi siya mag-attend ng hearing mo. Tapos, naggastos siya ng gasolina. Na pagka Martes, nagmamahal ang gasolina at diesel. So, hindi naman ho libre yun. At ginastos niya ho yun. At yung wear and tear do sa kanyang sasakyan. Diba? So, lahat po ito ay gastos
na hindi sasagutin ng abogado kung hindi dahil doon sa kaso mo. So kaya kailangan ibalik yan doon sa abogado kahit hindi po natuloy ang hearing. Kasi marami akong mga naging kliyente, Attorney Mimi, ako kasi minsan mapagbigay sa ganyan, na attorney, hindi naman natuloy yung hearing, okay lang na hindi ako magbayad. Nagre-revolusyon yung puso ko, kaya lang ayoko lang sabihin na kailangan bayaran mo. Diba? Oo, agree din. Dapat, another, Attorney Mimi, maidagdag ko lang, yung pleading fee, na pagka gumawa ako ng dokumento na isasubmit sa korte, nag-research ako Gumastos ako ng kuryente, gumastos ako ng ink sa printer, tapos yung pagpapile niyan sa korte, gumastos din ako. O kaya iniutos ko sa aking mga tauhan, pinasweldo ko yon. So kailangan bayaran mo yung pleading fee. Kasi hindi naman yun para sa kapakanan ko, para yun sa kapakanan ng kliyente. At kapag ka nanalo naman tayo at nag-award ang korte ng attorney's fees o kaya damages, abay yung abogado naman, bigyan nyo naman ng success fee. Pero Attorney Mimi, may nalaman ako, natalo yung kaso, naningil pa yung abogado ng failure fee. Ay, wag naman. Ano ba? Doon lang tayo sa success fee. Pero yun na, maganda rin pong paalala. Siyempre, kailangan din pong maintindihan. Yun nga, di ba din? Kailangan maintindihan din po ng ating mga kabayan na it's still a profession. Unless malinaw nga sa inyo na pro bono. Kasi, di ba, at kahit po sa mga abogado, kahit pro bono, kumbaga dapat ang level of dedication and attention to a case ng abogado ay hindi nagva-vary kung pro bono or may bayad. So, kaya talagang, di ba, kung pinagbigyan ng pro bono, magpasalamat din po tayo kasi hindi rin po magiging excuse ng abogado na hindi ko masyado matutukan kasi ito pong kliyente ko nagbabayad So, at the same time, di ba, kailangan magkaroon din sana tayo ng level of appreciation kung pro bono case yun kasi hindi rin po pwedeng pabayaan. Pero at the same time, kung hindi siya pro bono, kagaya ng sinabi mo din, napakarami pong expenses ng abogado. Baka nakakaputan din po ng mga tao. At saka hindi dahil hindi natuloy yung hearing, hindi siya nag-aral, di ba? Siyempre mag-aaral po yung abogado para ay humarap kay judge, kung tanungin siya ni judge, may isasagot siya. So yun po yung kasama sa lahat ng binabayaran sa appearance fee ng isang abogado. So yun, ako. Totoo yan, Attorney Mimi, Kasi maraming mga tao ang kukonsulta sa abogado pero expectation nila libre, ay hindi po naman kasi nag-aral po ang abogado, may bayad po yung aral. Lalo na yung mga magte-take ng bar exam ngayon, tanungin nyo, halos hindi na magkanda o gaga yan sa paghahanda para sa napakahalagang examination. Tapos pag ikaw pala naging abogado, yung mga tao tingin sa iyo, ililibre mo sila palagi. At marami pa po dyan. Ito pa ang medyo offended ako, Attorney Mimi, kailangan malaman ito ng sambayanan. Kaibigan mo, magte-text sa'yo. Ay di, sasagutin mo naman. Ngayon, magtatanong, yung pala, hindi niya sariling problema. Problema pa nung kaibigan niya. Abay, wag naman po ganun. Yung mga personal lang natin ang kailangan nating itanong sa abogado. Oo. Tsaka yun nga din, minsan hindi ka naman pinapansin, hindi ka naman kilala, di ba? Or minsan hindi ka naman niya kinikilalang kamag-anak. Tapos ngayon, ikaw ay kamag-anak na niya. Diba? Bigla kang naalala, parang nakaka-hurt yung feelings, di ba? Oo. Okay lang naman kung talaga ang kakilala mo at ka-close. Naku, lumalabas ulit yung sentimento ng mga abogado. Kasi these are things na nangyari talaga in real life din, di ba? So kaya ako, masasabi ko rin, manood na lang kayo ng Huntahang Legal dahil kami po ay nagbibigay ng legal advice dito at pinag-uusapan ng mga problemang legal. Yun po ang gawin nyo. Para po ay hindi nyo na kailangan na mag-message sa inyong mga kakilalang abogado dahil nandito po pinag-uusapan sa Huntahang Legal ang inyong mga problema. Ayan ako, Dina. Ito na, Dina. Pangalawang katanungan. Hanggang ilang taon pwede humingi ng suporta ang nanay sa ama ng kanyang anak kung sila ay hiwalay na? Ayun. Yan, Attorney Mimi, ang general rule ay dapat hanggang sa makarating sa age of majority. At yan po ay doon sa tinatawag nating 18 years old, yan ang age of majority. Kaya lang may exception dyan, kasi kung hindi pa kaya ng bata na tumayo sa kanyang sariling paa, so to speak, kailangan pa rin niya ng suporta. Pero, ipapaliwanag lang po natin, na ang suporta ay hindi lamang sa tatay nang gagaling.
Dalawa po ang Yes. pinanggagalingan ng suporta niyan, magulang, nanay at tatay. Kasi marami nagsasabi, nag-iisip na mali, na tatay lang ang dapat magsustento dahil hiwalay na sila, yung tatay lang ang magsustento. Hindi po totoo yun. Ang pagpapalaki po at pagsustento sa mga bata ay joint obligation. Kung titingnan po, 50-50 dapat. Kung talagang masusog kayo, ay 50% ng gastos ng bata buwan-buwan, sagot ng nanay, 50% sagot ng tatay. Ngayon may mga incidental expenses, halimbawa nasa nanay yung bata, natural, ikaw ang sasagot ng mga incidental expenses niyan, hindi mo pwedeng ikarga yan doon sa tatay. Kasi kung nagbibigay naman siya ng sustento, ay hindi mo na siya pwedeng habulin. Halimbawa, doon sa internet mo, doon sa iyong mga upa sa bahay, ay doon na yon sa iyo. Kasi nasa sa iyo yung bata eh. Unless ibigay mo doon sa tatay, ipasagot mo sa kanya lahat. Hindi ba? So yun, tsaka nakalagay yan din sa family ko, di ba? May provisions for support talaga. So hanggang sa yun nga, di ba, hanggang sa maging ma-reach yung age of majority. And at the same time din, kung nag-aaral pa, di ba, syempre yung pag-aaral din ng bata na hindi kasama yung postgraduate din, ha, di ba? Oo. Yan. So, syempre, ultimately, yun nga kagaya ng sinabi mo din, hindi yan obligasyon ng isang magulang lang na, porque, ay hindi, sa akin na nga nakatira, o lahat na sa'yo, no? So, kailangan talaga pag-usapan din na maigit. Tsaka depende rin din sa income, di ba, nung magulang. So, kailangan din maging Oo. basis yun. Tapos, baka kung lahat na ibigay sa'yo, yung hindi na mabubuhay yung tatay, o kung halimbawa mang nasa tatay, hindi mabubuhay yung nanay mo. So, dapat, Oo. kung as much as possible, pag-usapan talaga nung mag-asawa. Kung sila ay naghiwalay. Kasi Atty. Mimi, may isang bill akong nabasa na sana maisabatas ito na nililimitahan yung sustento sa 10% ng net income nung tatay o nung nanay. Kasi kung ang titingnan natin yung gross income nung magulang, ay hindi tama yon. Kasi babawasan pa ho yan ng taxes. Yes. Babawasan pa yan ng kanyang SSS Malaki yan contribution. Di ba? Maraming deductions yan eh. So kaya, minus itong mga deductions na ito, lalo na yung taxes natin, napakalaki, so 10% ng net income. Kaya lang, hindi ko alam kung ano na po nangyari dun sa bill, sana maisabatas ito para malinaw at nang hindi nag-aaway yung nanay at tatay ng bata. Kasi madalas na source ng away ito, Atty. Mimi. Wala naman akong personal knowledge, kundi doon sa mga kasong na-handle natin, yan ay madalas na source ng away. Oo, tama yun din. Kasi nga walang fixed na amount na din. So, depende sa kung magkano income. Pero pwede naman, parang sinabi mo din, percentage-based, doon sa net na income ng Net, tao. oo. O net. So, net meaning, nabawas na lahat ng mga, yung mga taxes, no? At lahat ng mga ikakaltas na legitimate naman na dapat ikaltas sa sweldo ng isang empleyado.